tinopak na naman. Ang ganda na ng takbo kanina. So pasensya na po kayo sa ating motor. Medyo may problema nga talaga sa makina niya, pero kakalma rin niya mamaya. Hindi ko pa nakikita yung yung mechanic ko. May ginagawa pa ata. So pag halimbawa matagpuan na natin yung ating mechanic, ay papaayos po natin to. By the way, in-orderan ko na to ng clutch lining, kasi nag-i-slide din yung clutch lining. Suspect ko ay yung clutch lining niya yung may problema, kasi parang yun, parang tumatama yung clutch lining niya. Yung i-slide po yung clutch lining niya, okay? Parang may tinatamaan, or siguro luma na rin talaga, kailangan ng palitan. So yun, ang order po ako sa Shopee ng clutch lining, na sana ay darating na rin yun, para nang sana is mapaayos na natin ang ating motor, okay? Para maayos na rin yung takbo, okay? Para gaganda na yung takbo, hindi tulad nito. Tingnan nyo, kung ang isip parang carburetor, di ba? Pero hindi po yan carburetor. Na-check ko na yung carburetor niya, malinis. So ibig sabihin ay nasa makina po talaga, either sa clutch lining or sa contact point. Hindi po sa contact point. Ano yung tawag doon? Yung sa rocker arm. Pero itong Raider po ay meron pong siyang dalawa, okay? Meron siyang dalawa na ganun, yung parang rocker arm. So dati kasi yung pag-ayos ng mekanika ay natagpuan niya yung shim, kaya yung shim medyo manipis na. So inimprovisean niya lang, ginawa niya ng yung gamit yung drill bit, okay? Gamit yung drill bit ang ginamit niya. So siguro baka numipis na naman yun. Kaya ito ang resulta. Baka yung shim niya hindi sumasakto talaga sa niya, yung sa piston, okay? Parang iba yung timing niya, nawawala siya sa timing, parang nang-off timing siya. So hindi pa natin alam, baka yun nga, o baka iba, hindi natin alam yung kung ano yung problema talaga, kaya kakaganito yung kanyang takbo. Pero anyway, pauwi na rin po tayo ngayon, baka abot na tayo ng malas dito. Pero magpapalit muna tayo ng battery sandali, okay? Hanap tayo ng matambayan, sandali na. Hanap po tayo ng matambayan para nang sunod is palitan natin ng battery ang ating GoPro. Pero pa naman siguro konti. Problema kasi ito sa Telesin na battery, okay? Kahit na nakikita mo na mayroon po siyang konti, kahit nagre-record siya, hindi na siya nagre-record na video. Yung audio na lang po yung kanyang nire-record, kaya kailangan natin palitan ng battery muna, okay? So palit po tayo ng battery. Ito ang magawa natin palitan. Mic adapter. Hello mic, hello mic.
yun, napalitan na rin po natin ng battery. Tingnan nyo, wala pong display sa ating dashboard. Okay, so nakita natin na wala pong display, ibig sabihin na tanggal na naman po yun yung battery. Natanggal na naman siya. Hindi ko alam kung bakit ganon yung pagkakabit. Masyado po siyang maigsi. Okay, masyado maigsi yung yung terminal. Masyado na maigsi yung terminal niya, tapos hindi ko na dagdagan yung kanyang wiring. Kaya yun, isang bag lang yung nilagay natin ay naputol na siya kaagad. Which is hindi siya dapat naputol. Pero ganito po talaga yung sitwasyon dito pag halimbawa anong tawag doon? Yung may pasok po. Okay, pag halimbawa may pasok, ganyan po talaga yung sitwasyon ng traffic dito. Okay, hindi ko na iiwasan yan, especially dito kasi WIMSA po yan siya. Okay, may dadaanan, marami pong dadaanan na school dito, kaya ayan, nagkaka-traffic. Okay, mahirap tayong dumaan dito kung halimbawa school days. Okay, pero wala tayong chance kasi dito naman tayo. Pwede sinadya ko pong dito lang sa town kasi natatakot ako sa sitwasyon ng ating motor. Yun na ang totoo nun. Natatakot ako sa sitwasyon ng ating motor kasi parang hindi siya condition pang long ride sa ngayon. Okay, kasi nga yung parang shim niya ay ito, kaya hindi nagta-timing or hindi tumatama sa kanyang piston ng maayos. May problema talaga. Okay, may problema talaga yung kanyang makina. Dati po ay akala ko yung problema dito is yung yung carburetor. Okay, kasi dati po ay na-experience ko na to. Okay, yung napasukan ng tubig yung gasolina ay nagaganyan din po siya, parang nagbuburot-burot siya, yung parang pumuputak, sabi nga nila, yung pumuputak, di ba? So ganun nga, pumuputak yung makina. Akala ko dati ay carburetor. Okay, problema sa carburetor. Yung pala hindi po carburetor ang problema doon, kung hindi ito, yung timing chain niya, hindi yung timing niya, yung sa shim niya po. Okay, sa shim niya, kasi may problema talaga yung shim, hindi nagko-contact sa kanyang, hindi nagko-contact ng maayos. Okay, sa kanyang rocker arm, kaya ito ang resulta, bumuburot, especially kung halimbawa mabigat. Okay, halimbawa mabigat yung dala natin or may angkas, ay gano'n, may experience mo talaga. Yung isang araw po ay makaangkas sa atin yung si Mrs. ay talagang huminto po talaga sa daan. Nahirapan kami mag-start. Okay, parang hindi siya nagta-timing talaga. Ibig sabihin, pag hindi pa nagta-timing yung motor, okay, yung makina niya, hindi po talaga yan mag-start. So yun, nahirapan talaga maghanap ng timing. Buti nga ay mga ilang minuto, mga 10 minutes siguro, 15 minutes ay nag-on din siya ulit. Kung hindi ay talagang magpapatulak kami. Magpapato. yan sa narinig natin, ganyan po. Ibig sabihin, hindi pa talaga timing kanyang shim. Okay, kaya kailangan natin makita yung ating mechanic para nasan is mapaayos natin to. Pero for a while nagagamit naman natin, halimbawa ganito, okay, sa ating pagmotovlog. Pero tulad ng pagkasabi ko, hindi siya condition tumakbo. Okay, wala naman siguro problema kung pinapatakbo natin, kaya lang medyo delikado lang kung halimbawa mag hard start siya. Halimbawa malayo tayo tapos mag hard start siya bigla, mahirapan tayong kumuha ng magtotow sa atin. Especially alam nyo na naman na yung ating mga long ride ay medyo remote talaga, mga remote area na wala halos dumadaan mga ibang tricycle, mga ibang backside rider. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow, but if you